patapos na rin, no? Isang linggo na lang tapos na yung September and then wala na. Ito na yun. Parang hindi ko nga masyado nakikita si Mr. Jose Marichan kasi puro flood control yung nakikita ko sa feed ko. Bakit ganun? Parang ngayon lang yata yung taon na hindi siya masyadong visible, ha? Uy, malay niyo naman sa mga susunod na buwan, 'di ba? Ngayong lunch, nagsardinas lang ako ngayon. Tagtipid muna tayo, oo. Kasi pambayad ng taxi. Charot! Happy Tuesday once again sa ating lahat, lalo na sa mga busog na out there. At kahit konti lang yung nakain nila, pero sulit na sulit naman. Kagaya ko. Kaya ko nakikain lang din. Diba? Ganun ang technique pag diet. O, ontian mo lang yung pagkain mo. Tapos pag may katabi ka, manghingi ka na lang. Di ba kaya nga pag winter daw, nalulungkot din yung iba. So parang sumasabay ka talaga sa ng panahon. Ganon. Sa ibang bansa, sinasabi ko, takora talaga. Wala doon kasi winter dito. Hindi, describe ko yung pag nasa abroad, di ba? Kaya marami ding nalulungkot pag winter daw. Kasi nga, sinasabayan nila yung panahon. So ngayon, dahil taglamig sa atin ngayon, tagbagyo, tag-ulan, parang nakakatamad kumilos. Di ba? Parang, gusto ko lang matulog. Uwi na ako, ganun. Walang pasok kasi masaya ka kapag walang pasok, o di ba? Nako naman talaga, masayang-masaya kapag hindi nakakaalis ng bahay kasi una sa lahat nakakapagtipid, 'di ba? Pangalawa, nakakapag-relax ka sa bahay. Meron kasi mga tao talagang yung hirap na hirap humanap ng free time. So parang nagiging blessing in disguise kahit papaano na yung free time nila is yung pag walang pasok na ganito, samantalahin, di ba? Pero hindi rin naman maganda yung lagi ka lang nasa bahay kasi, di ba, pag wala kang ginagawa sa buhay mo, parang nakakalungkot din eh. So, siguro dapat tamang tamang timpla. Parang sa relasyon lang din yan. Tamang timpla. Hindi maganda yung sobrang chillax lang kayo kasi parang hindi na kayo nagiging closer together. Hindi rin naman maganda yung palagi na lang kayong nag-aaway. Diba? Kasi pag palagi kayo nag-aaway, parang, anong battery health? Parang ganun eh. Okay ba yung health nito? Diba? Parang sa cellphone, yung battery health mo, pawala na kasi lowbat na kasi lagi mong dinidrain. So, wag nyo din i-drain yung partner ninyo kasi kapag na-drain yan, yung battery health niyan, mababa na. At kapag mababa ang battery health, ano ang kadalasang nangyayari? Nasisira. Ganun din sa relasyon. Pwedeng masira yan kapag drain na. So, hanggat naghihingalo pa lang, i-save nyo na. Hanggat pwedeng pag-usapan nyo na. Hanggat pwedeng i-fix nyo na. Oh, hugot yan! Alam nyo, sumasakit yung ipin ko kapag ganitong malamig ang panahon. 'Di ba? Meron kasi akong matagal na iniinda sa ipin ko na due to accident, parang ilang years na siya mula 2018 after that accident. Parang nakakaramdam ako sa ipin ko ng hindi pa mamanhid kasi sana nga manhid na lang, wala ka na-feel. Yung parang kuryente siya na ugat na hindi ko alam kung ugat na naputol o naipit, na masakit siya, para nangingilo hanggang ngayon. So, kumakalat siya hanggang dito, hanggang sa leeg. So, sobrang sakit niya. Kaya pag malamig, sumasakit din talaga siya ng husto. So, ito sa mga wish ko every year na sana ay gumaling na. Pero mahirap kasi kapag ugat ang usapan eh. Diba? Sobrang hirap talaga niya. Actually, napatignan ko na to kay Doc Nina. Pero kasi sa Doc Nina is a dentist. And my problem is not about the teeth. It's about the gums and the ugat. And about the ugat, very conny ako doon. Ugat talaga. Mahirap talaga kapag ugat ang naipit or nasira. Ang hirap itawid niya. So, may mga gabi na talaga hindi ako pinapatulog nito. May mga gabi naman na sanay na ako. Alam yun? Biruin niyo mula 2018 ha. Anong year na ngayon? 2025. 7 years ko na siyang tinitiis. So, itong ulan na to, itong tindi ng panahon, itong sungit ng panahon, it came at the right time when the country needs kumbaga parang a sign, no? Oo. Para once and for all, mag-voice out tayo ng ating mga saloobin sa mga bagay-bagay na dapat talaga ay
typical na dapat na i-enjoy natin. Halimbawa, pag ang siningil nyo sa aming buwis ay 12%, di ba? Not a single percent of that will go to somebody's pocket. It has to come back to us in a form of service. Bibigyan na lang kita ng monologue, ha? Sige po. Okay, now, this is what I believe in life. Naniniwala ako sa buhay that when there is a commotion in life, di ba? It's either going to break us or make us. Na? Yung mga maliliit na turning points ng buhay natin, one day, when you become successful or a failure, it all depends or it will be dependent on how you reacted to those small turning points in life. Alam mo, harapin na natin to, no? May nakaraan ka na kahit ikaw, kung pwede mong baguhin, hindi mo babaguhin mo. Pero wala na eh. It is what it is, no? That's that. Tama. Yun na yun eh. Tama? So kung magmamahal ka ulit, which ay, kasi alam mo, Nicole, hindi naman din tama na nagmamakaawa ka, mahalin ka. It is not okay that you will continuously going to prove your worth. No? Hindi yun tama. Tulog ako kanina, mga 12:10 ng tanghaling tapat ha, biglang umulan ng sobrang lakas, as in ang lakas. Ang una ko naalala, tawagan, PM nanay ko. Okay ka lang dyan? Ang lakas ng hangin, di ba? Tapos nagaganap yung Senate hearing, sabi ko, dumating na ba talaga yung kukuha sa mga magnanakaw? Tangayin nyo na sila, please, di ba? Kunin nyo. Inyo na po. Yung mga magnanakaw sa gobyernong ito, di ba? Inyo na, bilis pa, awa nyo na po. Tago nyo kahit na 2 dekada lang. Bulukin nyo sila doon. Alam mo minsan, bago yung caller natin, iniisip ko yan, no? Andiyan na ba siya? Iniisip ko yan, mga kaibigan, no? Hanggang kailan nyo kaya ako mahal? Hanggang kailan nyo ako hinahanap? Pag wala na ba ako sa radyo, yung mga naging kaibigan ko, habang nasa radyo ako, kaibigan ko pa kaya kayo pag wala na ako dito? Di ba? Di ba? Baka mamaya natutuwa lang kayo sa akin. Natutuwa ako. Bawa ngayon, I had a dinner with some friends. No? Feeling ko itong mga taong to, magiging kaibigan ko na to ng matagal na panahon.